Ayon sa isang research, mahigit 30% o 20.4 million ang mga kabataang nakarehistro bilang botante. Ngunit lahat ba sila ay bumoboto? Ang pagboboto ay isang uri ng paraan upang makapili ang isang komunidad ng gusto nilang mamahala o mamama sa kanila. Yung pagboto ay yung pagpili ng mga leader. Pag bumoto ka kasi dito mo pwedeng tumulong yung taong iboboto mo sa barangay or sa ating bansa. Ang pagboboto ay pinuboto mo ang isang tao na sumasang-ayon ka sa kanyang paraan. Tayo magpoposisyon ng bagong mga leaders natin sa Pinas at tayo din yung parang sabi nga ni Jose Rizal, tayo yung pag-asa ng bayan. Ayun, tayo yung pag-asa ng bayan. So, bale tayong mga young voters, importante tayo kasi kung wala tayo, walang gustong magboto para sa kabutihan ng bayan na to, syempre walang mangyayari sa Pinas. First and foremost, college kasi ako. Ako ay isang BA Political Science major, so alam namin yung process ng election. So if you're asking if ano yung process or ano yung importance ng election, importante siya dahil ito yung way para sa atin na ma-elect yung mga desired natin na magiging leaders. So yun yung main idea kung bakit kailangan natin ng election. And for me, ang pagboto is isang proseso na kung saan pumipili tayo ng mga kandidato na nakikita natin para manid ng maayos ang bansa natin and tayong mga tao rin. Kawalan ng interes. Minsan, ang mga kabataan ay hindi gaano interesado sa politika o sa proseso ng pagboto. Maaaring ito'y dulot ng pagkabagot o pagkawala ng tiwala sa mga leader. Kawalan ng edukasyon. Hindi lahat ng kabataan ay may sapat na kaalaman tungkol sa mga issue at mga kandidato. Kung hindi nila nauunawaan ang kahalagahan ng pagboto, maaaring hindi sila magpunta sa mga presento. Busy schedules and priorities. Marami sa ating mga kabataan ay busy sa kanilang studies, trabaho at personal na buhay. Hindi nila nakikita ang pagboto bilang isang priority. Peer pressure. Ang mga kabataan ay madalas na naapektuhan ng opinyon ng kanilang mga kaibigan o pamilya. Kung ang kanilang mga kasamahan ay hindi interesado sa pagboto, maaring mahikayat silang sumunod. Hirap sa pagpunta sa presento. May mga kabataan na nahihirapan sa pagpunta ng presento. Ito'y maaring dulot ng distansya, oras, transportasyon o di kaya minsan katamaran. So why should we vote? By voting, we can decide on the proper leaders that we're going to lead us throughout the year. By doing this, we can reform many laws, or we can determine how things should run throughout the community. And by voting, this is how we truly choose the leaders or qualified leaders that's going to be the ones that are going to lead us throughout the year. Equality. Dapat pantay-pantay. Bata man o matanda, lahat tayo ay may karapatan na mag-vote at pumili ng karapat-dapat para sa posisyon na yun. To pick our representative in the Philippines, since we have the right to vote our representative in the Philippines, and by doing so, we should research upon their background stories and information, since they are the ones who will shape the future of our countries.
Una, pagpapalaganap ng kamalayan. Ang pagboto ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na masuri ang mga plataforma ng mga kandidato. Ito ay nagpapalawak ng ating kaalaman sa mga issue at nagbibigay daan sa atin na maging mas mapanuri sa mga leader na pipiliin natin. Pangalawa, pagtutok sa mga issue. Sa pagboto, tayo ay nagiging mas mapanuri sa mga issue tulad ng edukasyon, kalusugan, ekonomiya at iba pa. Ito ay nagpapalakas sa ating pag-unawa sa mga pangunahing issue ng ating lipunan. Pangatlo, pagpapakita ng interes. Sa pamamagitan ng pagboto, ipinapakita natin ang interes sa mga issue at sa kinabukasan ng ating bansa. Ito ay isang paraan upang maging bahagi tayo ng proseso ng paggawa ng desisyon. Pang-apat, pagbabago sa pananaw ng politika. Ang mga kabataan ay may potensyal na magdala ng bagong pananaw at pagbabago sa politika, lalo na kung sila ay bumoto ng may kaalaman at pagsaalang-alang sa kanilang mga pinahalagahan.